DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 minutes after 8 in the morning. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Yes, sir. Yes, justice. And I am here in behalf of Lakay Deo Macalma. Henry Uri is checking in on a Thursday morning. How are you, Justice? Yesterday kami hoy maglalambing sana ng interview sa inyo because of the reinstatement of I think 72 yung mga nasuspending mga tauhan po ng NFA na naibalik na, at kako nga magpapasalamat ako sa inyo personally sapagkat alam ninyo, salig sa aking paniniwala na yung hindi naman ho lahat ng mga nasuspended, lahat ng mga nakadawit dyan sa kasong yan check na may kwan hindi naman ho ako husgado, pero yan naman siguro sasamahan ako sa pananaw ng mga kababayan natin. Ayan yung iba'y napag-utusan, yung iba'y hindi lang makatanggi, yung iba'y talagang naroroon at ayaw lamang ho siguro nilang matatanggal at gusto lang nilang sumunod at hindi makasuhan ng insubordination ng mga amo nilang nagtataglay ng mga anomalous transaction dyan po sa NFA. Kanya salamat naman at matapos po yung paglilimi, nakuha na yung mga dokumentong kailangan, yung mga ibang mga nakasamang mga matitino at hindi naman talaga nila gustong gumawa ng palso, ito na't na-reinstate na dyan sa NFA. Kaya salamat sa Ombudsman sa inyong masusi na pagtingin dyan sa usaping yan. But at any rate, habang wala naman hindi pa natin makausap si Justice Sam Martires, ang ating kaibigan, tayo'y mag-usap tungkol pa rin sa bigas. Itong bigas is a political commodity. Alam po ninyong ang Pilipino ay talagang pagbigas ang pinag-uusapan. Walang sikmura ang hindi tatamaan at walang sikmura ang hindi makakaunawa pag ang pinag-uusapan ay bigas. Kaya yung rice tarification law na isang napakainit na usapin po ngayon, at maski ang ating Pangulo ay gusto niya pong maamyandahan yung RTL. Ano ba itong RTL? Ito pong rice tarification law na isang batas na pinagtibay upang makakalap ng malaking pondo mula po sa mga rice importer at maibalik sa mga magsasaka, pero higit pa riyan ang pakay ay mapamura ang bigas sa merkado. Pero sa tinatakbo ng panahon na makalipas pong pagtibay nito, marami po ang pumupuna sapagkat hindi naman nagmumura ang bigas. Kaya kailangang amyendahan na ito para makuha yung objektibo at saka yung isang pakay ay mapagtibay muli na ang NFA ay magkaroon ng kapangyarihan na magbenta ng bigas na mura sa ating mga kababayan. Hindi yung ang NFA nag-iimbak lamang ng bigas para kung sakalit may tumamang kalamidad, merong paghuhugutan ng supply, ang DSWD, ang DILG at iba pang ahensya ng ating gobyerno na frontliner kapag ka po may mga sakuna at kalamidad.
Ano po. So mainit hong pinag-uusapan yung rice tarification law na yan. Pero mismong kung di ako nagkakamali, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food na si Senator Cynthia Villar ay mayroong kanyang bersyon. Version it means antay ba si Madam Cynthia Villar sa amendment ng rice tarification law? Let's find it out, ladies and gentlemen. Kung ano ang masasabi ni Senator Cynthia Villar dito, nasa linya na natin si Madam Cynthia Villar, ang Senate Chairperson ng Committee on Agriculture and Food. Senator Cynthia Villar, magandang umaga po sa inyo. I'm Henry Uri. Magandang umaga, Henry, at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Opo, una ay ang katanungan, ano ba ang inyong kwan? Ano ba ang inyong stand dito sa rice tarification law? Are you against the amendments or you're in favor of the amendments? Kasi yung rice tarification law is due for renewal. Hindi just amendment. Kasi mag-expire yan sa end of the year. Kasi 6 years yan eh. So ngayon, nagre-review kami ng performance ng mga nag-implement ng rice tarification law through the Rice Competitiveness Enhancement Fund. 10 billion ang pumunta sa Rice Competitiveness Enhancement Fund for mechanization, distribution of inbred seeds, for training, at saka for loans to small farmers. At yung another 8 billion niya napunta sa financial assistance to rice farmers earning na nag-aari ng 2 hectares and below, 5,000 a year for 8 billion, 1.6 million farmers. That's due for renewal. Nagtataka ako, ba't kami mag-a-amend? Dapat mag-ano kami sa renewal ng rice tarification law, at kung may gusto silang baguhin doon, isama namin sa ng renewal. Hindi tayo nagmamadali. Kasi bakit ba yung rice tarification law ang pinag-iinitan samantalang meron naman tayong National Rice Program na may budget na 30 billion na kung may emergency, they can use that. Okay. Ang pangunahing pakay noon hong magkaroon ng batas na ito ay para mapamura ang bigas sa merkado, Senator Cynthia? At talaga pong mahal ngayon kasi nag-stop ng export ang India, tapos yung mga nangyayari around the world, talagang dati ang landed cost ng imported rice is 20 pesos per kilo. Ngayon sabi nila 50. So mahal sa worldwide price. Ngayon, kung namamahalan ang mga Pilipino dyan, gustong tulungan ng presidente, di mag-subsidize sila sa rice. Bumili sila, pero pagbilhin nila ng mas mura. But I'm not in favor of giving the power to NFA kasi tinanggal na nga yung power na yan. Kasi noong 2018, ang mahal-mahal ng bigas, ang mura-mura lang po ng landed cost ng bigas, at saka mura din sa ordinary farmer, mahal din ng bigas, tapos wala pang collection sa tariff nung ang NFA ang nag-i-import ng bigas kasi kasabwat sila ng kartel. Kaya tinanggal sa kanila ang power to import at ang binigay na lang sa kanila ay power to buy from the local farmers. May subsidy sila na 9 billion a year na hindi na binabawi ng gobyerno yan. It's always with them. Pinagbibili naman nila yung binibili nilang bigas, di dapat nakakaipon sila dyan. And may bad experience kami kasi according to the law, ipagbibili nila yan sa local government kung gustong tumulong ng local government, pagbibili nila sa DSWD kung gustong tumulong ng DSWD, at kami naman, we can buy through DSWD para tumulong din kaming mga senador at congressman. Ako po at saka si Senator Nancy Binay, bumibili kami 2 months ago para itulong namin sa calamity sa Mindanao. Hindi kami pinagbilhan. Tapos after a few weeks na nasuspindi yung NFA kasi pinagbili nila sa trader na bawal naman. So, how can you trust that kind of agency? So ako, okay lang naman sa aking bigyan ng power
to subsidize rice anytime but not with NFA. Gusto ko either ibigay yan sa Office of the President or a combination of DA and DTI. Pero simula ho ba noong pagtibayin ang rice tariffication law, na-achieve ba nito ang main objective na maging mura ang bigas sa merkado? Na-achieve nito na napababa ang halaga ng pag-produce ng bigas ng ating mga local farmers. Kaya tinawag na Competitiveness Enhancement Fund. Kasi nung magsimula kami, ang Vietnam, they produce rice palay at 6 pesos, tayo 12. So pinag-aralan ng Philippine Institute of Development Studies why they can produce at 6 pesos per kilo, tayo 12 pesos per kilo. Lumabas po sa study na mura ang labor nila kasi mechanized sila at malaki ang productivity nila kasi maganda ang seeds nila. So yun po ang sinagot namin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na magbigay ng libreng machinery sa mga co-op ng farmers, including drying and milling. Kasi malaki po ang losses do sa system natin na dinadry natin sa kali, lumilipad at nasisira ang bigas. So, nagbibigay tayo ng traktora, yung transplanter, harvester, drying, and milling through Philmec, 5 billion a year. And then, nagbibigay tayo ng certified inbred seed ng PhilRice sa mga farmer, 3 billion a year, plus tinuturuan sila ng PhilRice how to make it. Kasi ang supplier din ng PhilRice na ipinamimigay no inbred seed, mga Pilipino cooperative din na tinuruan nilang gumawa noon. So ako naman po gusto ko ang ating ipamimigay ginagawa din ng kapwa Pilipino natin because that is development. It's for the future of the Philippines. Ano ho ang inyong reaksyon doon sa sinasabing kaya ang mga magsasaka, marami na ang hindi nagtatanim ng palay at ayaw ng magsaka sapagkat tayo ay binabahan na ng mga imported rice and therefore kalaban nila ito sa merkado, kanya competitively speaking, hindi sila makasabay. Dahil nga itong po kahapon, naghiring po kami ng Coco Farm this week. Sa report po, tumaas po ang production ng rice. Local production ng rice. Hindi po totoo yun. Alam nyo, dapat nating harapin, ipasa namin yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na pine-penalize ang smuggler, cartel, profiteer, and hoarder. Iyon po ay napasa na namin noong December, nasa BICAM po kami, ayaw pong ipasa ng House of Representatives yung BICAM report. Yun po ang kasi na-prove namin na talagang may manipulation sa price of rice. At kaya siguro nila yan minamanipulate ngayon lalo kasi due for renewal ang price tariffication law. Binabanggit nyo po kanina na may mga pangyayari kanya tayo'y nagkakaproblema sa importasyon kagaya ng binabanggit niyo nangyayari sa India, sa Vietnam. Kung sakali nga po na hindi na tayo maka-import sapagkat lumalaki rin ang populasyon. Nakaka-import tayo pero mas mahal. Oo. Dati mas mura, ngayon mas mahal. Opo. That's the reality of the international setting. Paano nga po kung hindi na tayo maka-import dahil mahal? Sa ano po? Nakaka-import tayo, mahal lang. So kung gusto ng gobyerno na pamurahin, kontrolin nila yung pagbibili ng bigas. Oo. Makokontrol naman yan. Oo, kung gusto. And ako naman, okay lang na mag-subsidize tayo na we're doing that. Pero kailangan ibigay natin sa isang agency na napapagkatiwalaan. Masyadong sira ang image ng NFA na hindi talaga kami makapayag na sa kanya ibibigay. Sana sa Office of the President lang o sa combination ng Secretary of Agriculture and Secretary of the Trade and Industry. Ang Pangulo ho mismo ay pabor sa amendments ng rice tariffication law at para ma-achieve yung murang bigas. Ano po ito? Pero po, kausap namin, kasi nga nagre-review na kami, kausap namin ng DA, nag-agree sila sa amin. Alam nila na bad ang record ng NFA, wag sa NFA. Kung gusto nila na mag-subsidize,
wag sa NFA. Ayun. So ang inyong inais ay makapag-subsidize ang gobyerno, makabili ng silang magbigay ng murang bigas sa mamamayan, pero hindi na idadaan sa NFA? Hindi na. Mag-create na lang sila ng team na mag-i-implement noon na may credibility, wag NFA. So wala na para sa inyo, wala nang credibility ang NFA? Alam mo ako, I've been chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food for the last 11 years. Wala akong nakita na ginawa nila. Nung sinasubsidize sila ng 9 billion, palaging hindi sila namimili ng enough buffer stock. Yung pagbili lang ng buffer stock coming from the rice farmer, kaya sila binigyan ng power doon para tulungan nila yung local rice farmer na may bibili. Hindi nga nila mabili. Hindi namin maintindihan. Ba't hindi nila mabili? Mahirap sa hindi pagbili. Kaya yung performance nila ay hindi sila na-prove na maganda ang performance nila. Kaya kami, okay lang kami na mag-amend but not to NFA. Ibigay sa ibang agency ng gobyerno. Give them a chance para ma-prove nila na kaya nilang gawin. Opo, pero ang Pangulo ho ba ay nakausap na ninyo tungkol sa bagay na ito, considering the fact na... Magkikita kami siguro this week. Opo, at ano ang inyong sasabihin sa Pangulo sa bagay na ito? Ang buong Senado po ayaw nila sa NFA. Buong Senado ayaw sa NFA? Ewan ko kung may ilan doon, pero kami, consensus, ayaw namin sa NFA. If ever we will give special power to intervene to make rice cheaper, not sa NFA, but any other agency. Alright. Senator Cynthia, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat. Thank you. Alright. So Senator Cynthia Villar, Chairman ng Senate Committee on Food. Teka muna, kailangang sumagot kayo, NFA, National Food Authority. Perhaps kung hindi available ang NFA, pakitawagan ng the Department of Agriculture sapagkat yung pinakawalan ni Senator Cynthia Villar against the NFA, she was saying na walang credibility na ang NFA at hindi na dapat ito ang makialam sa subsidiyo ng murang bigas, ilagay na lamang marahil sa isang team mula sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, sabagat meron daw naman silang 9 billion na hindi na utilize sa NFA. Ano ba ang kwan dyan? Ano ba ang sagot ninyo riyan? Kailangang marinig din ang bayan ng inyong paliwanag doon sa sinasabi ni Senator Cynthia Villar. And hopefully, yun lang kasi I don't know how the president will handle this, but I think with this team kasi sila ho talaga ang nagnanais na makwan nito, maibalik sa NFA yung pamimili ng palay locally at makapagkaroon din sila ng partisipasyon sa importasyon at tayo naman ang hiling natin, gusto nating yung presensya ng NFA sa mga pamilihan, lalo sa mga lokal na pamilihan ay madagdagan, if I'm not mistaken, from 10% at least maging 30-40 para naman maraming mapuntahan yung ating mga kababayan na mabibilhan ng murang bigas. Or, siguro maganda niyan na bigyan natin, kung hindi man NFA, at mananalo yung argumento ni Senator Cynthia Villar, yung kadiwa. Let's institutionalize kadiwa. At yung kadiwa mismo, ang bigyan ng pondo para makapag-administer ng pamimili at pamamahagi ng murang murang bigas. Hindi ba? Oo. Kanya lang yung kadiwa, hindi ho siya ganung kakwan hindi pa siya ganung kalawak at hindi pa siya ganung karami. Ako lang ang aking sentimiento di patatas diyan paano kaya magre-react yung mga negosyanteng ang trabaho ay mag-import na lamang na mag-import. Papayagan ba nila na lumakas ang buying capacity and distribution capacity ng gobyerno as against their profit? O pag talagang binigyan mo ng
kinapacitate mo ang gobyerno, sila ang mamimili at mag-i-import ng bigas. Siyempre, saan tatakbo ang mamamayan kundi sa murang bigas ng gobyerno. And therefore, mababawasan ang kanilang limpak-limpak na kinikita sa importasyon. That's the reality of it, ladies and gentlemen. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Samantala, sandali muna, meron lamang tayo. Flash Report. Flash Report! Nagmamarcha na raw yung Manibela papunta ng LTFRB para sa kanila namang disgusto na ma-pace out itong mga lumang jeep. Val Gonzalez, Val. Ano isang malaking problema na sa daloy ng trapiko. Itong idinutulot ngayon itong pagsugod ng mga miyembro ng grupong Manibela dito sa punong tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa kaban ng East Avenue, Quezon City. Nakabalakid o nakaharang na ngayon dito sa northbound at sa kabila ay yung mga jeepney, yung southbound, itong East Avenue. Dahil sumugod dito itong marami-raming miyembro ng grupong Manibela para sila ay magkilos protesta. Ang sigaw ng grupo ay yung muling paggigit na ibasura ang Transport Modernization Program ng gobyerno. Kanina pa nakapwesto rito itong tauhan, yes, Henry. May permit sila, wala? Walang permit. Di ba kaya kinasuhan si yung leader ng Manibela for rallying ng walang permit? Dalawang kaso na yung naisampa rito, pero yung kukumpirmahin ko kung talagang walang permit, pero kanina tinanong ko na doon sa isang opisyal ng Quezon City Police District, pero kanilang binabanggit ay wala silang ibinibigay. Nariyan yung leader nila. Nandito si Marval Buena, yung tanungin mo nga, baka damputin siya ng pulis riyan. Ayan, lalapitan lang natin itong si Marval Buena. Eto, hindi na kami dahil doon sa dami nitong mga biyano na umarang na dito sa meron pa silang dala-dalang ang pasaherong jeepney ng dito na nakaharang na rin dito sa northbound ng East Avenue. Ito, lalabas itong si Marval Buena at ito, na makikita ninyo ay may isang ginawang malaking maliit na espasyo rito sa lugar at sa harap nito ay isang jeepney at magsasalita yung kanilang leader, itong si Marval Buena. Tanungin mo muna ba bago siya magsalita kung may permit sila? Itinatanong lang nung anchor natin, sir, live po tayo sa DCRA. Ayun Mar! Nasagasaan kasi itong ayun, nasagasaan kasi yung linya ng mikropono. Marval Buena umakyat na dito sa pinakaharapan nitong isang jeepney at siya yung nagmamando dun sa kanyang mga kasamahan. Sige, so hayaan nating pulis na lang mga magsabi kung may permit sila. Tanong gagawin nila ngayon sapagkat yun nga ang worry ko. Kung walang permit yan at may kaso pang hinaharap dahil sa pagrarally ng walang permit, paanong gagawin ng mga pulis ngayon dyan? Ano yung ating aalamin dahil nandito rin si Police Lieutenant Colonel Morato, ang QCPD Station 10 na nakakasakop dito sa lugar. Saan nakapwesto mga pulis? Dito sa kabila, nandito sa aking sige. Dito sa aking balikan mo kami. Mga miyembro ng QCPD at nakantabay lamang ang kanilang concern ay yung maayos na pagdaan ng mga provincial at maging yung mga metro jeepneys na namamasada dito sa lugar na ito, palapit lamang sa kanto ng EDSA dito sa Quezon City. Para sa kauna-una ng Pilipinas, DCRA sa Al Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Flash Report. Flash Report! Thank you, Val Gonzalez. Ang QCPD, ano ang inyong ano po ang inyong paliwanag? Ano po ang inyong
May kwan ba? May permiso ba yung yun hong kwan, yung anong tawag riyan, grupo ni Mar Balbuena, kasi yun ang inyong idinato sa kanya. Kanya may kaso siya sapagkat nagrarally ng walang permit. And therefore, kung walang permit yan, anong gagawin ng QCPD? Right. Sige, baka mamaya pwede nang makausap din ni Val Gonzales yung QCPD na nakabantay dyan sa area na yan. Kung kayo magagawi dyan sa pinangyayarihan ng welga, kayo umiwas muna sapagkat napaka salimot na ng daloy ng trapiko sa lugar. We have 36 minutes to go before 9 in the morning. My name is Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Meron ako ritong, dapat sila kayo pala meron dito het na kwan. Kanta ni Jose Marichan, ano? Ha? Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Yung kanta ni Jose Marichan, yung Christmas in Our Hearts. Ay, hindi yun. Yung, anong kanta? sundutin mo ako dyan. Yung beautiful girl, ever you are. Bakit ganyan ka kumanta? I knew when I saw you, you have opened the door. I knew that I love again. After a long, long while, I love again. It was destiny's game. Video okay. Para bagay dito sa aking partner ngayon na si Marimar. Si Marimar ba? Para ka si Marimar, Sister Ella. Hindi naman. Na may mga alitap-tap sa tainga. Ano ba Hindi yung ko mga alitap-tap. paru-paro ba yan? Kita mo nga. Anong pagkakarami mong Anong pagkakarami mong hikaw? Lahat kayo may butas. Hindi naman. Nilalagay lang siya. Ay, pag nakita ka ng lolo't lolo mo, magagalit sa iyo. Ba't yung tenga mo, wala namang kasugat-sugat, sinusugatan mo. Wala yan. yan. Kita mo. Yan Paano ba umawag? Nag-model ba? I knew when I saw you. Kita mo naman, ha? Ayos na. Kuya Het. Okay na. Good morning, partner! At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Thursday. Thursday na. Kumusta po kayo? Medyo may mga pag-ulan na at sana ay okay lang po kayo at pero hindi sinisipon. Pagka narito ko sa booth, kahit narito ka lang sa loob ng booth, magpapayong ka. Bakit? Mag-umbrella ka. Dahil ikaw ay inuulan dito sa loob ng booth. Ng kagandahan. Wow! Smooth. Ayos ba? Ayos na. Okay tayo na. Papaalmusalin mo na ako ng medyo masustansyang walang uric acid. Bili ako galing sa UMT. Kuya Francis, bigyan kita, punta ka Sofitel. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Thank you, Justice. Let's get back to business. 15 minutes ago for 9 in the morning, si Pangulong Bongbong Marcos muli pong mamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino sa Mindanao. Yari number 14, Leth Narciso. Let Henry, Sister El, biyahing Mindanao muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para mamigay ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na naapektuhan ng El Nino. Unang magtutungo ang Pangulo sa Iligan City sa Lanao del Norte at mamayang hapon naman ay sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na gusto niyang makita mismo ang sitwasyon sa mga lugar na labis na napinsala ng tagtuyot. Ito'y para iparamdam rin sa mga tao na kaagapay nila ang gobyerno sa kinakaharap na hamon. Kaya naman bukod anya sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay minabuti niyang magpaabot rin ng tulong ang mismong Office of the President. Sa nakaraang pagbisita sa Zamboanga City, Sultan Kudarat at General Santos City, tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ipinamamahagi ng Pangulo. Bukod pa ito sa mga ayudang ipinamimigay rin ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE at iba pang ahensya. Samantala, gaya ng kanyang nakagawian, bibisitahin rin ni PBBM ang Camp Edilberto Evangelista sa CDO para kumustahin ang tropa ng 4th Infantry Division. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Leth!
Flash Report. Flash Report! Sister, may flash report si Edniel Parosa. Ang atin ito coalition, civilian mission, tagumpay na nakalapit sa mga mangingisda dyan sa may Baho di Masinloc. Civilian boats na sinasakyan naman ng media, hindi na tutuloy sa teritoryo. Detalye, balita mo live. Nandyan ngayon si RH52. Edniel Parosa. Edniel. Henry at Sister Ella, hindi natutuloy sa Baho di Masinloc itong 4 na natitirang civilian boat ng atin ito mission sa West Philippine Sea. Ito'y matapos maispatan sa paligid ng traditional fishing ground ang isang barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na may body number 175, maging ang iba pang puwersa ng China na nananaboy umano ng mga papasok sa lugar. Sa kabila nito ay naniklarang tagumpay ni atin ito co-convener Rafaela David ng misyon. Makaraang makalusot umano ang advance party na ipinadala ng team sa Baho di Masinloc noong Mayo 15. Inanunsyo ni David dito sa FB Bingbing 1 na nakapagatid ang 10-man advance party ng 1,000 litro ng langis at essential supply sa mga maingistang nasa 30 to 35 o 35 to 30 nautical miles na lamang ang layo o lapit sa nabanggit na teritoryo. Pakinggan natin itong bahagi ng anunsyo ni Rafaela David. Bukod sa Chinese PLA Navy vessel, Henry at Sister L, umabot sa 3 Chinese Coast Guard vessels ang nakita nating nakabantay rito sa convoy. Mula pa yan kahapon, magpapatuloy naman sa pamimigay ng natitirang supplies ating sinasakyan para sa mga maingisdang maabutan nito sa West Philippine Sea bilang last leg ang ating misyon ngayong araw at kung maaari hanggang bukas, araw ng Biyernes. Si Rafaela David, siya rin presidente ng Akbayan Party at team leader ng ating misyon, ay nagdiriwang din pala, Henry at Sister L, ng kanyang ika-36 na karawan ngayong araw na ito. Birthday niya pala, pero nandiyan siya ngayon sa laot. Edel, so to summarize, may nakarating naman doon na advance team at nakapagdala rin ng gasolina para sa mga mangingisda. Correct. Yan ang press release ngayon ng atin ito na nakapagdala raw ng 1,000 liters ng fuel. Pero at mga supplies na rin para sa mga mangingisda itong advance party. Ang target sana is itong main boat ay makarating din doon, pero dahil nga doon sa presensya ng China PLA Navy vessel, warship na ito Henry at Sister L, ay hindi na tayo tutuloy dahil masyadong delikado. Yung kanina, i-report natin na nagkaroon nga ng radio challenges kahapon at tinawag na harassment ni David itong radio challenges na in the first place, hindi naman dapat ginagawa sa loob ng exclusive economic zone nitong Pilipinas. Ang sitwasyon doon sa Scarborough o sa Baho di Masinloc, yung mga lalapit doon ng mga mangingisda ay itinataboy na. Hence, tayo mismo ay hindi na susubukan pang mas makalapit pa doon sa lugar, Henry. Pero yung advance team ba na binabanggit ni David ay aware kayo na may advance team nga na papunta na ron? Nasabihan ba kayo? Kami mismo, Henry, ay hindi namin alam. Bagamat as the mission progress mula kahapon, nakita namin na may mga pabalik ng barko ng Pilipinas. At syempre, nang amin namang makahuntahan yung mga nandito, ay kinumpirma na nga nila kahapon na may advance team silang ipinadala. Pero ang anunsyo ngayong umaga, ito palang advance team ay may dalang mga supplies at langis. Yun ang bago ngayon sinabi. At siguro, binanggit na lamang din dahil kasabay nga nito yung anunsyo na hindi na tayo tutuloy roon. Tayo mismo, yung 4 na main boat ng atin ito, binanggit na rin siguro na total, nagpadala naman tayo ng advance team kahapon at successful. May 15 ay hindi na rin tayo tutuloy. Tayong so 32 civilian mission dito sa West Philippines. Nakarating sa 32 to 35 miles na lamang ang layo sa Baho. Edniel.
Medyo nawawala. Enyel? Enyel? Alright, Enyel? Nawawala lang. Oo. Nawawala lang yung signal, Henry at Sige, babalikan ka namin, balikan Edgel, ka ha? namin, Edgel, Maraming dyan. salamat. Si Edgel Paro sa Ingat. RH number 52 mula po sa West Philippine Sea. Damdamin Bayan. So ulitin natin yung team ng media at team nitong atin ito coalition na si Rafaela David ay hindi na tutuloy sapagkat may namataan na silang warship yung PLA po ng China. Mm-hmm. Pero meron namang nakalusot na advance team na may dalang kurudo para po sa mga mangingisda, may mga supplies na dala at nagpanag po sila sa lugar na ang layo lamang ay 32 to 35 miles mula sa Bajo de Masinloc. At least nakapag-dala na rin pala sila doon yung kanilang advance sa party. Though hindi ito na-anunsyo kahapon, maybe because hindi ayaw din natin ma-compromise para siguro madala doon, di ba? Hindi nila matunugan na, pero imposible. Feeling ko naispatan na din ng China itong At yan baka yan yung plan B noong atin ito coalition. But well, let's congratulate them. Pasalamatan natin ang kanilang ginawa sapagkat ito'y pagpapakita po ito ng kabayanihan at ang pagpunta nila roon, Sister El, ay hindi humatatawaran ng tapang na ipinamalas at tibay ng dibdib na harapin kung ano man ang maaaring kahinatnan ng kanilang misyon. Kahapon pa lang po sila ay binubuntutan may dumidikit pa na lumalapit sa kanilang sinasakyan. Yung pong China Coast Guard kahapon at nagre-radio challenge nga din po. Pero despite ng mga ganitong nangyari, at least naging matagumpay yung team sa pagdadala ng ayuda o pamimigay ng ayuda, lalo na ng krudo doon sa ating mga mangingisda. Ako, ang hinahamon ko naman dito na sumakay ng barko at sumakay ng bangka ay mga senador at congressman at iba pang mga opisyalis ng gobyerno. Why not? Why not? Kasi diba? total naman ay ang pinag-uusapan natin dito ay ang assertion ng ating teritoryo at nagagawa ito ng mga sibilyan. Although baka sabihin nyo naman pag sila na ang pumunta ay baka mag-iba naman ang pagtingin dyan ng China. Hindi. Pagkat sila ay mamamayang Pilipino at sila ang mga leader ng bansa, dapat nga sila ang unang-unang nagpapakita ng katatagan at katapangan at kabayanihan. Sino kaya ang magtatangka naman na sumakay ng barko sa ating mga senador at congressman at iba pang mga opisyalis ng bayan? Pero na pumunta riyan. Sa isang banda may punto din yung sinabi mo na baka mamaya naman ma-question dahil sila ay opisyal ng gobyerno at politiko. Opisyal ng ating gobyerno. Hindi. Pagka-opisyal ka ng gobyerno at halal ka ng bayan, mas tungkulin mo nga ang tumulong sa mga nangangailangan. Tumulong ka sa mga mangingisda. Ang problema natin dyan, alam mo naman ng China. Wag na muna natin silang problemahin. Ang problemahin muna natin yung ating mga kababayan. Kung paano sila tutulong. Baka pwedeng doon magsagawa ng tupad, partner, ng AX. Diba? DSWD. Dahil diba? yung ating mga kababayan, yung mga mangingisda po natin dyan na pumupunta, hindi lang naman yan isang araw. Inaabot sila ng ilang araw para po makapangisda at kahit paano makakuha ng kanilang ikinabubuhay. Diba? Kuya Mar Urbano na bumabati ng happy birthday kay former Mayor Conrad Jun Lumabas ng Obando, Bulacan at Jenny Bernard ng Pag-asa, Obando, Bulacan. Mas maganda kung doon sila magsasagawan. Total, may mga politiko na rin naman na mahihilig sumakay sa tupad, sa AX at sa iba pang mga programa ng DSWD. Isama mo, Secretary Gatchalian kaya? Diyan sa grupo ng mga mangingisdang kailangan ng tulong. Yung ating mga politikong matatapang at mga bayaning tunay. Para hindi naman itong grupo lang ng atin ito coalition ng Kwan ang palagi na lamang bumabandera ng kanilang katapangan. Ipakita rin ng mga opisyalis na tunay ng ating bayan na sila ay talagang karapat dapat na tawaging leader ng bansang ito. Hindi, baka
Wag yung senador na yon. Oh, may mga bumubulong na rito. Oh, matapang daw yun eh. Tingnan natin. Sinong senador yan? Kilala ko yan Parang kilala ko rin yung tinutukoy mong senador yan daw yung senador na sinabihan ni Secretary Gadon na hindi makapag-express ng straight English. Talaga rin nga naman. Senator Bato, ano ba reaction nyo ron? Nadali kayo ni Secretary Gadon kahapon. You cannot express yourself in straight English daw. Talaga naman. Nakakadyawa. 3 minutes before 9 in the morning. RH number 1. No money, later. Pero eto na muna. Ano ba yan? Hindi namin makita ng maayos may nagbebenta ng relo. Marunong humarap sa camera. Ikausapin mo nga saglit. Binibenta na wala rin na details sa Pildera 2. Tignan mo naman, pulang-pula tong bahay na to. Mantangin mo kasi pulang-pula, palagi nakatutok yan sa DZRH. Dito yan sa Pildera 2. Puntahan ko lang Later on sa bayan. Sadik later on. Ano Sadik? Talaga binibenta. Ay, yung kanyang Taiwanese daw siya. Binibenta niya sa kanyang relo niya, no money. Pero ito, magkakamani to panigurado kasi mantangin mo, tignan mo, ayun nakikinig ng radyo. Bawal pala umutang dyan Transistor pa. Transistor pa ginagamit ni nanay. Hello po, nanay. Matagal na. Talaga ata. Yung DZRH, nakikinig. Very good. Ang galing naman ni nanay. Ang daming bayan. Sino paborito mong announcer? Deo Macalma. Wala po si Deo wala po sila kay ngayon, sayang. Dahil wala sila kay Deo Macalma, bibigyan pa rin namin kayo ng premyo. 1,000 pesos! Ay, thank you po! Thank you! DZRH. Ipakita. Meron pang kasama yan dahil napakabutin po ninyo dahil palagi kayo nakatutok sa DZRH. Alam namin na kailangan nyo po ng vitamin. Meron kayong vitamin E! May emperador si nanay. Isang kutsarita lang po yan. Hindi kayo may hilo niyan. Tapos sinamahan ng vitamin R at B. Ayan. RC. Hindi kayo may hilo niyan. Ipabarik nyo na lang yan sa inyong mga apo, pero sabihin nyo, drink responsibly. Responsibly and moderately. Barik to sa mga apo nyo. Pero ito, para sa inyo to, lalo kayong gaganda, mami. Dahil isusot nyo na ang DZRH station. Pasuot mo na. Pasuot mo na kay mami. Oo nga. Ay, sa gabi po, DZRH po kami. Thank you po, nanay. Talaga na magtutok na tutok sa DZRH dahil tutok na tutok kayo. Tututukan nyo. Isang grocery bag mula sa DZRH. Ayun, grocery. Talaga, salamat po ang buti nyo. God bless all. Nanay, sino yung nag-i-interview sa inyo? Ay, ito po si, nalimutan. Yung anak ko po ang kaibigan niya kaibigan niya. Kaibigan siya ng anak niyo. Biloking ako. Hindi, kasi pakilala ko ni Ate Cecil dahil palagi siya nakikinig. Okay. Ako po pag medyo mata ko po, medyo hindi na po. Pagod na yung isang mata, so yung isang mata naman ang pwedeng gamitin panonood. Kaya sa gabi, pagkuhan, at kung nakaupo na po kami doon, nasa DZRH po kami lang. Okay, sige po, nanay. Congratulations! Salamat po. The family that watch DZRH together, pray together. Ayun. Yan na. Kaya naman, magdasal din kayo, baka kayo na susunod na winner natin sa DZRH Mas Malakas Promo Arts number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Lagi po sila rin. Thank you po. Damdamin Bayan. Thank you. Si Sherwin ho yan, abangan ninyo sa inyong mga lugar. Baka mamaya kayo naman ang suswerteng mananalo ng cash at vitamin E with a t-shirt and of course yung grocery. 1,000 pesos. At pagka po medyo maganda ang mood ni Sherwin, baka po dublihin niya yan. Papaabono mo pa si Sherwin. Bago sahod do si Sherwin, namimigay ho talaga ng pera yan. Samantala, saang palengke, si Noche na. Nandiyan din sa may Pasay City Public Market. Kasi para matiyak natin kung ano ba at magkano na ba ang presyon talaga ng bigas ngayon sa merkado. At may nagbebenta ba ng NFA rice dyan. Noche, good morning! Good morning, Henry at Sister El. Ito, sa oras na ito, ang presyo
ng bigas dito sa Pasay City Public Market. Ang pinakamahal, Henry at Sister L, ay itong 65 pesos. Anong variety yung kwan? Anong variety yung kwan? Bluebird ito, Bluebird. Bluebird. Meron siyang mabango, malambot. Ayun, 65 ang kilo. At ang pinakamurang bigas naman dito, Henry, ay nasa 52 pesos ang kilo. Pero itong 65, Henry, imported rice na ito. Yung local, ito yung Wheelfield, nasa 54 pesos ang kilo. At sinasabi nga dito ng isang negosyante na Chinese, ang hinahanap daw yung imported rice. Kaya kawawa naman yung ating local farmers. Dahil kung makikita, Henry, yung bigas na local ay pasintabi, durog siya, pero kung lulutuin mo siya, masarap. Masarap siyang lutuin. Dahil nasubok ko na ito, Henry, yung murang bigas, yung local rice. Medyo sa tingnan mo, parang pa-picture out ko siya, napangit yung kanyang itsura. Pero pag isinaing na? Pag isinaing, masarap siya. Eto, masarap siya. Pero lahat ng tinda dito, puro imported. May local, May local, pero mabili ang imported. Mas mabili ang imported. Bakit mabili ang imported? Hinahanap nila? Hindi, yung quality kasi ng local, iba-iba. Yung quality ng local, iba-iba. So, hindi siya, kumbaga pag tinignan mo, hindi steady, hindi stable. Okay, so ang local na bigas ay 52 pesos ang kilo. Tanong mo nga, Che. Ito, Super Angelica, ano yan? Yung sinilaon, imported yan o local? Hindi. Ano siya imported? Imported. Yun. Imported din pala itong 52 pesos. So gaano karami ang tinitinda nila riyang local as against the imported? Ito yung mga local ko yan, no? Ito yung mga local. Ayan, itong fantasy, local yan. Local. Itong 53 pesos ang kilo ng local rice. Yung fantasy kung tatawagin. Tanong mo nga, Che, tanong mo nga kung kailan pa sila nagtinda ng kwan, kailan pa sila nagtinda ng mura o hindi na sila nakakapagbenta ng mura, halimbawa mga 40 pesos pataas. Wala na kayo mga 40 pesos, no, kuya, no? Wala na, hindi na raw sila nakakakuha. Kailan pa ho kayo huminto ng pagbebenta ng mura? Kailan pa daw? Kailan? Matagal na. Hindi masasabi kasi yung kinukuhaan na nila, yung gusto nila magtinda ng kasi marami pa rin naman na Henry ang naghahanap ng yung sariling atin talaga na bigas, dahil bukod sa mura, kung titingnan mo lang siya, pangit lang tingnan, pero kapag isinaing mo, masarap. Subok ko na rin yan kasi kumbaga tinitikman din natin na Henry kung yung lasa ng bigas ng ating local farmers. Okay. Kaya masasabi ko na, ako na mismo masasabi, Henry, ay natikman ko na, kumbaga pag tiningnan mo, pangit lang talaga tingnan, medyo durog siya, pero kapag isinaing, saktong-sakto lang yung tubig, ay masarap din naman ang lasa. Pero depende na rin yan sa ulam, Henry, kasi masarap ang bigas mo, kung hindi naman masarap yung ulam mo, kaya ganun lang yun. Kaya yun ang hinahanap ng ating mga kababayan dito sa Pasay City Public Market. Mula sa nanan sa Pilipinas, sa DCR8, ako si Dr. tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Sister Ella, sa linya na natin ang Administrator ng National Food Administration, si Larry Lacson, si Admin, para malaman ang reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Cynthia Villar kanina. Admin, magandang umaga po sa inyo. This is Henry Uri with Sister Ella. Good morning, Henry and Sister Ella. Good morning. Opo. Kanina kausap ko si Senator Cynthia Villar at ang mga binabanggit po niya, hindi ho siya pabor na maamyendahan ang rice tarification law dahil ito daw naman po ay up for renewal na, pero ang pinupunto ho niya ay hindi dapat maibalik sa NFA ang pamimili at pagbebenta ng murang bigas. Ang kanya hong binabanggit, ang NFA ay wala na daw pong kredibilidad. Ano po ang inyong reaksyon?
Katulad ng nasabi ko na, no, hindi naman din natin masisi si Senator Villar kasi meron siyang personal experience and yung mga experiences or mga nangyari in the past, no. Kaya lang ako, ang akin naman, personally, siguro kahit na sino, kahit tao or ahensya, should be given the chance, no, to prove itself. Ang ano naman yan is, sa amin naman ho, we are not for or against any amendment ng RTL. Alam po natin, mahuhusay po ang ating mga mambabatas, no? Alam po nila kung ano po yung maganda para sa bayan. So kung ano man po yung lumabas sa kung may amendment man o wala, may ibalik man na power o wala, ay wala pong problema sa amin sa NFA at kung ano man po yung lumabas doon, yun lamang po ang ipapatupad namin ng mahusay. Ano ho yung binabanggit din yung karanasan ni Senator Cynthia Villar kaya siya nasasabi niya yun? I think sinabi niya rin naman sa Senate hearing, I think last Monday yata yun o Tuesday, na may experience siya na hindi siya yung LGU during I think yata calamity hindi nabigyan pero nabenta daw sa trader. So, makikita naman yon sa transcript ng Senate. Yung bumibili sila, hindi pinagbilhan, pero nabenta sa trader. Something to that effect. Parang ganun po ang ganun po. Nasa Senate hearing naman po yun. Sir Larry, yung pagdating naman po dito sa pag-amyenda, no, welcome po sa inyo kung ano man po ang maging desisyon na dito at particular sir, doon po sa pag-amyenda nitong rice tarification law. Ano po yung direktiba na particular po na ibinibigay sa NFA? Ang nagbibigay po talaga ng comment or suggestion dyan dahil party po kami ng Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture po talaga. So, ang hinihingi po sana ay kung sa panahon ng talaga namang hindi mawari ang pagtaas ng presyo ng bigas, dapat po ang posisyon po ng DA dyan ay ang posisyon po namin dyan is sana po merong may magagawa ang gobyerno, hindi po yung tali ang kamay. Sa ngayon po kasi talagang manunood na lang po tayo kahit umabot ng 100 ang presyo yung wala po kaming magawa. Yun naman po yun. Ako naman in the part of NFA, kahit hindi yung sa NFA, kahit sa DA o kung sino man dapat meron hong ang estado na kapangyarihan na mag-intervene kung matindi naman ho ang epekto na sa kapakanan ng sambayanan. Yun lamang naman po. At saka siguro yung ibang mga pinush dyan yung para ma-monitor din po yung mga warehouses nationwide. Ano ba ang mga kapangyarihang nawala sa inyo? Lahat po except for buffer stocking. So wala na kayong kapangyarihang mamili ng palay sa mga local farmers pero sa tingin ko hindi naman. Meron po. Kasama po yun ng buffer stocking mandate natin. Pero namimili kayo for buffer stocking lang. Buffer stocking lang. Tama po yan. Oo, hindi kayo namimili para ibenta kahit na nagkakamahalan na ng bentahan sa palengke. Yes, yun po. Tama po yun. Wala na rin sa inyo ang monitoring ng mga warehouses? Wala na rin po. Oo. So talagang kayo ay para na lang kayong anong tawag riyan? Para kayong kamalig na lamang na bodega. Mag-i-stock lang. Para pag may kalamidad ay pwede kayong mapaghugutan ng supplies. Pero teka muna, may binabanggit din si Senator Cynthia Villar na ang NFA daw may 92 billion, tama ba? Na pondo na hindi na i-utilize? Wow. Baka po na-misquote or baka iba po yung ibig niya sabihin kasi wala po kaming ganung pondo. Baka iba po yung ibig niya sabihin. Baka po yun yung proposal for the improvement ng post-harvest facilities. Baka po yun kasi
As far as I can remember, the Secretary mentioned about 93 billion kailangan for the improvement and modernization ng mga facilities po. Magkano ba ang taon ng pondo under the GAA o General Appropriations Act ng halimbawa ngayong taon ng NFA? 9 billion po ang aming nakukuha sa procurement po ng palay. At least for the last 2 years, yun po. 9 billion. Now, you-utilize naman ninyo yan? Ganito po. Ngayon po, na-utilize na po namin mabuti yan. Pero last year, hindi po natin na-utilize maigi yan dahil hindi po tayo makabili-bili ng palay sa mga magsasaka kasi ang taas po ng palay na bili ng mga traders. Ngayon lamang po tayo nakasabay at nakapamili ng mahusay-husay. Teka, baka naman ako ang nagkangriringgan and I stand corrected. Baka mamaya yung 9 billion. Baka yun ang sinasabi ni Senator Cynthia Villar, yung 9 billion. Hindi kaya? 9 billion, opo. Baka yun po. Oo nga, baka. Pero yun ang dating hindi na-utilize. Last year po, hindi gaanong na-utilize yan kasi wala pong mabili. Nakapako po ang presyo ng pagbili namin sa 23 pesos. Maximum na po yun. Ang trader po namimili ng as high as 30. So wala pong nabili. Yun naman po, kinary over naman this year. Kaya ngayon po, namimili kami ng palay na nasa halos 30 per kilo po. So marami na po kami nabibili. Oo. Sana ang mangyari nga ay mabigyan kayo uli ng kapangyarihan na makapagbenta ng pala, ng bigas na mura at madagdagan ng mataas na porsyento ang presensya ninyo sa mga pamilihan para yung ibang mga kababayan natin ay may tatakbuhan kapag po naghahanap sila ng murang bigas sa admin. Opo, yun po ang actually objective ng isinusulong ng lower house. Naiintindihan ko naman po at napakaganda naman pong adhikain noon. Yun nga lang po ay talagang siguro based on history ang Senado po medyo nawalan ng tiwala sa NFA na hindi naman po natin masisi. So bahala na po ang Kongresong tumimbang sa mga mga objectives na ito. Mas alam po nila yan. Maniniwala po tayo sa kakayahan nila. Kung ano man ang lumabas yan, kami po susunod lamang. Teka muna, pero matanong na rin namin ni Sister El, marami bang mga ahensya pa o ibang mga politiko ang o LGU ang nais pong bumili ng bigas sa inyo? During calamities and emergencies, marami po talaga yan. Marami po talaga pumupunta sa amin para po bumili ng murang bigas. Ngayon po, may yung ibang mga munisipyo na nag-declare ng El Nino, kumbaga yung calamity. So, yun po, nakakapag-request po sila sa amin. Paano ninyo pinaprioritize ang selling and distribution? Kami po, first come, first serve basis at ina-assess po namin kung may stock po kami. Kung wala po kaming stocks, sasabihin po namin, pasensya na po, bili na lang po muna kayo sa labas at kami po walang stock. At kung meron namang stocks at hindi naman po malalagay sa alanganin yung buffer stock natin, yun po, binibigyan po namin sa abot ng aming makakaya. So admin, ibig sabihin po limitado pa rin naman po yung limited po yung pwede yung ibenta, ilabas kapag may mga lugar po na nagdeklara ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino? Supposed to be walang limit kung sapat po yung ating buffer stock. Yan lamang po yun. Nagkakaroon lang ng sabihin na nating limit kasi nga binabalanse rin po namin na hindi po tayo maubusan ng stocks sa bawat bodega. Gano'n naman po yun. So sa ngayon, actually limit. Patapos na, papasok na tayo sa tag-ulan. Sa La Nina. Whether we like it or not, may mga bagyo tayong inaasahan. Marami ba kayong stocks ngayon? Napakarami po naming nabili ngayong itong huling nung nagtaas kami ng presyo, no? So, ang buffer stock natin ay nag-improve na a lot, ay actually nag-triple, no? Dahil sa ganda ng presyo ng bili natin. At agresibo pa rin po kaming namimili dahil nga
pinag-aandaan namin yung La Nina at kung maraming bagyo-bagyo, at least man lang meron kaming mahuhugot. Ano po, yun po ang aming mandato, no? So as much as possible, lahat ng mga latak-latak na harvest dyan, huling yugto na ho kasi ng harvesting, pinipilit po naming makuha para po marami tayong imbak na palay na magigiling at then maipamigay na bigas sa DSWD, OCD. Sa kabuuan, admin, ilang tonelada ang buffer stock ninyo ngayon? Ngayon, tumaas na po kami. Ito nga, nasa harap ko ang report. Nasa sa ano na po kami. 95,000 metric tons. 95,000 metric tons as of now, ang inyong buffer stock. Yes, opo. Ngayon na po. Mainit-init pa. At nakikita ko po ang report. 95,000 metric tons. At yan ay hindi yan up for selling sa sa sino man gustong bumili. Ay, hindi po. Para lamang po ito na imbak natin para sa kalamidad. Sige. Admin, last na question na lang. Kumusta po dahil na-reinstate na yung 72 na mga empleyado po ng NFA? Kumusta na po? Balik na po sila sa trabaho? Sila po ba ay makakatanggap ng during po na sila po ay nasuspende? Mayroon po ba silang back pay, yung sweldo? Ganito po, tama yun na lift na yung suspension ng 72, additional 72 na mga bodegueros po natin, at pina-report back to work naman natin sila immediately, no? Kasi matagal-tagal din po sila, no? With regards to back pay, ang ombudsman po ay nag-order ng retroactive April 15. So meaning from April 15 up to this time, at na na-lift na, babayaran po sila doon. April 15. Po ang order ng ombudsman. April 15. April 15 to May 15, so isang buwan. Isang buwan po yun. No? Retroactive yun. Alright, sige. Admin! Thank you, Admin. Teka muna pala. Last question from my end. At ito na rin ang huling question namin. Yung mga naka-imbak ninyong bigas, yan naman ay makakasiguro naman tayo na, of course, walang bubukbukin, walang mga ngamoy. Properly, naman po yan, stored. Yes, opo. Regularly minomonitor po yan at kinofumigate natin. No? So, makakaasa po kayo, maayos po ang condition niya. Alright. Admin, salamat ng marami po sa inyo. Wala pong anuman. Maraming salamat din po. Si NFA Administrator Larry Lacson sa Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. 95,000 metric tons. Yan ngayon ang buffer stock ng NFA, at aggressive sila, patuloy pa rin silang namimili. At ipinapasa kamay na po ng NFA sa mga mambabatas kung ano ang magiging kahihinat na nung RTL amendment. Kung sila ba ay mabibigyan muli ng power na magbenta sa market para yung presyuhan, para magkaroon naman ng kompetensya, no? Kompetensya. Tsaka masyadong masakit sa dibdib nga naman na partner yung Pag nagmamahal ang bigas sa merkado, wala silang meron magawa. kang, kung tawagin ay National Food Administration, National Food Authority, pero nakatingin ka na lamang. Kaya nga sabi ni Sir Larry kanina ni Admin, kahit umabot pa ng 100 ng presyo, wala silang magawa, wala silang power parang nakatingin at lumuluha na lamang ang kanilang mga puso, sabagat wala nga silang magawa dahil tinanggalan na sila ng kapangyarihan. Pero sabi ni Senator Cynthia Villar, wala nang kredibilidad dyan, ibigay na lamang sa isang team pwedeng sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Siguro yung kadiwa nga. Ako nga, ang aking suggestion, kadiwa, maganda din naman sa kadiwa. I-institutionalize nyo na yung kadiwa. Bigyan ninyo ng para isabatas nyo na yan, para magkaroon ng sariling pondo at pumako na lamang tayo sa pagbibenta ng murang bilihin. Bigas, gulay, isda, kung ano-ano pang mga ibinibenta. Ang maganda kapag may ganyan kasing kompetensya na mas mura, walang magagawa kung yung mga ganid na ibang mga negosyante, kundi ibaba din yung kanilang presyo dahil mawawalan sila o kukonti ang kanilang benta. Katakot-takot na check and balance
katakot-takot po na babalansein yan kasi yung interest ng mga importer, interest ng mga negosyante, interest ng bayan, interest ng gobyerno. Pero dapat ay manaig ang interest ng bituka ng mga kababayan po natin Pilipinong mahihirap. Damdamin Bayan. Standby Milky, standby Nicole. Babalik tayo 30 minutes after 9 in the morning. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng iCare sa Garcia na pagkasundoan ng Anbank na hindi na po pwede yung substitution kung ang grounds ng hindi pagtakbo ay withdrawal. Oo, yan yung sinasabi na kanilang hihigpitan na. Kaya kung sa May 8, kung sa October 8, which is the last day of filing of candidacy, ay uurong kayo, wala nang po pwedeng pumalit sa inyo. Oo. Hindi na kayo pwedeng i-substitute. Unless yata ay namatay o may exemption dalawa yung binanggit niya ni Chairman Kung kayo talaga daw tatakbo, ay dapat desidido kayo. Desidido na. Hindi po pwede yung kayo ay nagdidili-dali. Yung iba kasi dyan, yan yung binabanggit ni Chairman Garcia partner na naaabuso dahil yung iba ipapatakbuhin, ibang pangalan, sunod after mag-file, biglang magkakaroon ng substitution. Correct. Alright, so let's see kung may time si Chairman George Garcia para mas ma-elaborate po ito. Pati yung mga, alam ko, pati din yung mga party list, sa party list din ay ihigpitan na rin ng COMELEC. Yung mga marginalized sector lang talaga ang kanilang Pero papayagan. sana, magkaroon na rin ng batas na pag ang isang kandidato ay nag-declare ng tatakbo, kahit hindi pa siya nag-file ng certificate of candidacy, ay dapat binibilangan na rin siya at pinagbabawalan na rin siyang magsagawa ng anong tawag riyan, ng pangangampanya. Kasi hanggat hindi ka nag-file ng certificate of candidacy, ay pwede ka pang mamigay ng kung ano-ano, magsagawa ng kung ano-ano mga propaganda kasi nga hindi ka pa naman nag-file. Pero nag-declare ka na. Alam na ng maraming ikaw ikakandidato. Pwede ma-consider as early campaigning, premature. Yung patakaran sa premature campaigning, Chairman, anyway, ipabahala natin sa Anbank yan ang Commission on Election. Samantala ang Coast Guard pinagsusumite ng modernization plan para matalakay na sa pagsisimula ng budget season sa Kamara. RH number 12, Milky Rigonan. Milky? Henry at Sister El, inatasa na nga ng Kamara ang Philippine Coast Guard na isumite na ang comprehensive strategic modernization plan kaugnay ng pagsisimula ng budget season. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, gagawing basa nito ng Kamara sa ilalaan na dagdag na pondo sa PCG sa sandaling talakay na ng Kongreso ang panukalang pambansang budget para sa 2025. Sabi ni Romualdez, dapat nakadetalye sa plano ang pagpapalakas ng kakayahan sa pagpapatrolya at proteksyon ng karagatan na sakop ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sa isusumiting modernization plan, gusto makita ng Kamara ang kasalukuyang kalagayan ng assets ng PCG, makakailangan na i-upgrade na vessels at equipment, training program para sa mga personnel, at inisyatibo para sa regional cooperation at maritime law enforcement. Tiniyak ng House Speaker na kumita ng Kamara na suportahan ang pagpapalakas sa PCG. Giti Romualdez, hindi lamang ito proteksyon sa ating teritoryo, kundi magsisilbing defense posture laban sa mga magtatangka na manakop sa mga isang pamamayari ng Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, maraming salamat, Manang Milky. Samantala sa ating balitang negosyo, kumpanya ni na Dennis Uy, Manny Villar, Ed Garcia pinagmulta sa hindi pagsusumite ng financial report. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez. Nicole? Pinagmulta ng Philippine Stock Exchange ang ilang kumpanya na pag-aari ng mga business tycoon sa hindi pagpapasa ng kanilang 2023 financial reports sa petsa ng deadline. Kabilang sa mga pinagmulta ng PSE, ang Golden MV Holdings Incorporated ni Manny Villar, Chelsea Logistics at Phoenix Petroleum ni Dennis Uy at Merrimart Consumer ni Edgar Injapsia. Bukod sa mga nabanggit, pinagmulta rin ang Waterfront Philippines at Ace Site Hotel ni William Gatchalian, Agri Nurture,
Philippine Infradev Holdings ni Antonio Chu at City State Savings Bank ni Antonio Cabangon Chua. Kabilang din sa mga pinagmulta ang housing developer na 8990 Holdings, Evergotesco Resources and Holdings, Century Peak Holdings, East Coast Vulcan at Philsin. Ayon sa PSE, hindi na isumite sa takdang petsa noong April 30 ang kanilang annual financial reports na isa na ngang extended deadline. Sa ruling ng PSE, dapat isumite ng mga kumpanya ang kanilang annual financial reports sa loob ng 5 calendar days matapos ang fiscal year. Ang mga hindi anya makatatalima sa mga deadline na ito ay posibleng mauwi sa multa at maaari pang mauwi sa delisting sa trading. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 50 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.14 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole. 20 minutes for... may babatiin ka ba? Batiin ko lang muna tong mga nakikinig sa atin. At sila kay ay nag-message sa akin. Batiin natin ng happy birthday ang regional director na si... regional director daw ng... wait lang. Sino ba yan? Ng Mines and Geosciences Bureau Region 2. Si very worshipful Mario Ancheta. Happy birthday po sa inyo. At meron kasi dito, Ilocano na naman to lakay. Sinasabi ko sa iyo. Happy birthday kay... Basahin mo, ano bang... sabi kasi dito, naimbag nga bigat mo, kuyang worshipful day, oh. Ayan, makisuyo daw nakman nga pakigreet mo man ite happy birthday dagitoy mistak ijay PMA nga Lieutenant Colonel David Hontiveros, Captain Jeffrey Texon at si Colonel Mandy Libertino, Colonel Benito Ramos Jr., Master Sergeant Arlan Pabilona. Nalilito na ako sa iyo kung Bicolana ka ba, Batangueña ka ba, Ilocana ka ba. Hoy, kasi ang hirap-hirap ng pagbati nila ka. Hindi ko alam kung ikaw ba talagang taga-Albay ka ba, taga Rosario, Batangas ka ba, o taga Tartarabang Apatot Lubong ka? Para verbatim talaga. Pagbati agapo kin Brother Colonel Joseph Dator, Kuyang Chief of Command Staff, Presidential Security Command. Salamat Kuyang Deo, agyaman na kapo. Yun lang ang kaya mo Tapos sabi pa rito, pabati daw si JC Villarosa ng happy birthday na member ng Loyalty Chapter Odi Dimolay. Salamat Kuyang. Ayan. At pakibati rin daw ng happy birthday sina Admiral Toto Goles at Mista Opet Velasquez from PMA Sandigan Class 82. Admiral Toto, good morning sa inyo. O siya, mga kasama nating dating director para ng BCDA. Magandang umaga po sa inyo. Lakay, wag mo na, parang awa mo na. Parang awa mo na. Mag-aaral ka na. Hindi ko talaga maintindihan. Mag-aaral ka na ng kanilang lengguwahe sapagkat magiging adopted daughter of Apatot Lubong ka na. Tartarabang Purpuritak. Para shout out sa PMA Sandigan Class 82. Hello po sa inyo. Ayan. So, alam mo na ha. Wag yung agyaman apo lang. Baka sabihin naman pero alam nyo, talagang mahal natin at sinasaludo. Ako yung mga Ilocanong tunay. Lagi ko sinasabi, napakagandang ehemplo ng pagiging masinop ng mga Ilocano. Ilocano, yes. Sapagkat mga Ilocano, kanya po, hindi ho yan kuripot. Ako hindi naniniwala, sa totoo lang. Sila ho'y masino. Sapagkat dati, kung di ako nagkakamali, sa kwento sa akin ng mga tunay na Ilocano, ang anihan sa kanila, dumaan sila na isa lamang beses sa isang taon. Ay, oo. Kaya yung inaani nila sa isang taon, kailangan tipirin nila, makaag doon sa susunod para sa susunod na anihan. Kaya kung sila'y gumastos, ang kanila lamang pinagkakagastusan at sinusunod nila yung prinsipyo na just buy what you need and not what you want. It's needs versus want. At kung mayroon silang gustong bilhin kahit mahal,
pinag-iipunan. Pinag-iipunan. At pag sila'y bumili, hindi lamang basta pinag-iipunan, hindi sila bumibili ng hindi matibay. Para pang matagalan, ano? Yung value for money naman yun. Yes, na tinatawag. yung value for money. Hindi ba? Hindi yung lang. Hindi yung pag nagkapera ng kaunti, one time, big time. Pagka nakahawak ng kaunting pera, party dito, party doon, bili dito, bili doon, kahit di naman kailangan. Gayahin natin yung mga kuha na yan. Tsaka hindi ako naniniwala na ang mga Ilocano ay kuripot. Hindi yan, masinop pa po sila. At mga may kilala akong Ilocano, GI. Galanteng Ilocano. Sila kayo. Oy, happy birthday. Batiin ko lang saglit si Philip Chan from kay Sir Els Bartolome, Ilocano rin. Si Attorney John Rexlau Janco, tagapagsalita ng COMELEC. Kausapin muna natin dito sa bagong patakarang ito ng Commission on Election. Attorney John, Attorney Lau Janco, magandang umaga po sa inyo. This is Henry with Sister El. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Sir Henry and Sister El. At sa lahat po na taga-subscribe natin programa. Okay, linawin lang natin, bawal ng substitution pero may mga exemption. Hindi naman po bawal, Sir Henry. So, ating pong liwanagin ito. Ang filing po ng COC ay mula October 1 hanggang itan po ng period na yan, pwede pong mag-voluntary withdrawal at pwede pa rin po mag-substitute yung mga kandidato na mayroong political party nominations. Pero pagkatapos po ng October 8, meaning October 9 onwards, pwede pa rin sila mag-withdraw pero hindi na po sila papahintulutang mag-substitute. Ayun ang malinaw. Okay, from October 1 to 8, pwede mag-withdraw, pwede mag-substitute kahit withdrawal. Opo. Tama po. Pero from October 8 onwards, pagpatak ng pitak, October 9, mag-withdraw kayo, wala nang substitution. Wala nang substitute po. Ang papapahintulutan na lang po ng COMELEC na masubstitutan ay yung ang kandidato po ng political party ay either namatay or na-disqualify. Sila na lamang po ang papahintulutan na masubstitute. Pero may isa pa pong condition. Kailangan po kasi ay kaapelyido po ng ating kandidato kasi nga po kami mag-iimprenta na ng balota as early as December po. So para po walang kalituhan masyado dun sa ating mga kababayan, kaparehong apelyido po yung nandoon. When you say kaapelyido, as in surname, not the middle initial. Opo, apelyido po yung ating surname po, Sir Henry. Kung uri dapat ang surname din ang papalit. Tama po. Kaya ma-imprenta man po yung pangalan ng original na kandidato. Po, namatay, na-imprenta na. Yung pangalan niya, hindi na po namin mapapalitan yon. At least po, alam ng tao po na ang kanyang iboboto ay uri pa rin ang apelyido po. So, hindi po masasayang din yung resources ng Commission on Elections. Hindi na mag-iimprenta ulit. Opo, kasi po, Ma'am Sister El at Sir Henry, yung pong ating pong sistema po kasi ay isang buong programa po yan. Kapag halimbawa pong papalitan natin kahit sa isang pangalan lang sa daraga, ay practically papalitan mo yung buong sistema. Kasi po, kung titignan nyo, yung sa likod po niyan, yun lang yung papalitan, yung harapan, yung national and local candidates, and yet isang basahan po yan ng makina. Whether papaligtad, paano po, ganun po yan. Hindi, malaking abala na, malaking gastusan pa kung hindi nyo naisip na pagkasunduan ito. Tama po, kaya nga po mula nung nag-automated elections po tayo, ang pinapahintulutan na lang po na ma-substitute dun sa namatay at dun sa na-disqualify. Nang na-imprenta na yung balota, kaapelyido po dapat. Medyo yung isa ko namang iniisip at kanina binabanggit, yun ang kandidato, pag nakapagdeklara na, dapat na pagbawalan ng magkaroon po ng, ano tawag riyan, ng premature campaigning, di ba? Tama po, yan din po sana ang layunin ng COMELEC. Kaya lang po, nais namin paliwanag. Ayon po sa Republic Act 8436 at sa Republic Act 9369, yung po kasing kandidato sa automated elections na nag-file ng COC ay ituturing lamang na kandidato on the day 1 of the campaign period. At yung mga prohibitions po ay hindi mag-a-apply pa sa kanya. At ito po ay na-sustain ng Supreme Court dun sa ruling po sa Peñera versus COMELEC. Kaya po walang magagawa po ang COMELEC laban sa premature campaigning. Kanya yung iba sa hating gabi ng pinaka-deadline na nagpa-file para ma-maximize
yung kanilang premature campaign. But at any rate, salamat po sa inyong paliwanag, may habol Attorney. lang ako, Attorney, mabilisan lang po. Pagdating naman po doon sa mga party list, ano na po yung naaprubahan po ng Anbank na magiging patakaran po natin? Kasi po medyo itong party list ay napakarami po na mga nagpa-file para po tumakbo sa pagiging party list. Tama po. Yun pa rin naman po ang patakaran natin. From October 1 to 8, mag-submit sila ng Certificate of Nomination and Acceptance. Kung merong mag-withdraw po dyan, ay pwede nilang palitan sa parehong period. Pero after po ng October 8, since 5 naman po o mahigit pa ang nasasubmit, pinapahintulutan lamang po ng COMELEC ang substitution kapag ka po na-exhaust na yung kanilang nominees. Kasi nga po, ang purpose po dyan kung ba't nagsasubmit na sila ng more than 5 or more, ay para kung mawala yung isa, may kapalit kagad. Hindi na kailangan magsumiti pa. At maliwanag naman po ito sa Section 16 ng RA 7941 na talagang papahintulutan sila kung maubos na yung nasa listahan. Kaya po kung matatandaan ninyo, may mga pagkakataon tayo na nagre-resign at nag-withdraw. Yung buong slate. Meron na po mga bills dyan sa Kongreso at sa Senado na naglalayo na pigilan yung ganito, pero hanggang ngayon po hindi na amyendahan ng batas. Kaya wala pong magagawa ang COMELEC kundi pahintulutan kapag ka po naubos na yung mga nominees. Alright. Attorney, salamat po. Attorney, thank you po. Maraming salamat po. Alright, 10 minutes before 10 in the morning. Si Raymond Agpaas ay nasa Pag-asa Island kasama sina Senate President Mig Zubiri, JB Ejercito at Joel Villanueva. Raymond. Henry, dito nga tayo sa Pag-asa Island dito sa bayan ng Kalayaan sa lalawigan ng Palawan. Ito ay para doon sa pagsisimula ng construction ng Philippine Navy Barracks at Super Rural Health Unit na itatayo dito sa isla. Ito ang naging sponsor nito nung ay itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Bahagi ito ng kanilang naisin na matulungan ang ating mga kababayan na narito sa isla at ganoon din na ang lugar na ito ay sakop ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa pagbaba natin ng ating aeroplano kanina ng Philippine Air Force ay pagbaba ay kitang-kita natin yung napakaraming mga barko na nakapalibot dito sa isla. Ayon dito kay Vice Admiral Torres na siya yung bagong hepe ng Western Command na nakabase sa Puerto Princesa, ay karamihan ng mga barkong ito ay mga Chinese vessel. Yung iba ay animoy mga fishing vessel ng China, ngunit ito ay mga Chinese militia. Malaki-laking budget ang inilaan ng Senado para dito sa pagtatayo ng nasabing mga kinakailangang mga facilities dito sa isla. At nauna nang dumating dito si maliban si General Torres ay kasama din namin Vice Admiral Torres, ay sumunod si Secretary Gibo Chidoro at ang pinakihintay na lamang dito ay ang pagdating ng aeroplano naman sa President Juan, Senator Joel Villanueva at Senator JB Ejercito. So yan, at nakita naman natin dito na napakaganda na yung improvement, particular na dito sa yung airport ng Pag-asa Island, kahit papano, medyo malaki-laking mga aeroplano na ang pwedeng lumapag dito sa... Pero wala pang commercial flight dyan, Raymond, ano? Wala pang commercial flight na lumalapag? Ay, wala pa. Kalimitan, puro mga military aircraft. Pero in the future... Baka darating Oo, pwede dahil dito kami nakita ko ditong e-trike kanina nakalagay din Kalayaan Tourism Service. Sabi ko pwede nga pala dito na kung pwedeng yung ating mga kababayang turista na gustong makita ang pagandahan ng isla ay maaaring magtungo dito sa nasabing lugar. Inggitin mo nga si Sister El, talaga bang maganda raw riyan sa Kalayaan? Huwag mo kong iniinggit, lakay Raymond. At nakabili na naman to ng bagong two-piece Pero napakaganda ng punta dito ay talaga namang siyang magiging motpa. Pwede magiging kailangan ito ng mutya ng Pag-asa. Pag ikaw ay napunta dito dahil ito, di pa kami lumilibot dito dahil kalalapag namin at kami magtutungo muna balik namin sa runway dahil naroon at tabayan namin yung pagdating nila sa President Juan Miguel Zubiri. Mula dito sa isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan ng Palawan, para sa DZRH News, ako si Raymond Agpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Thank you, Raymond. Mula dyan sa Pag-asa Island. Pwede ka na palang mag-swimming doon. Parang ang ganda, no? Ang ganda ng lugar. Hindi pa daw nila nakikita si Mokang. Baka pwedeng pumunta ka ron. Gulat sila. Mukhang binugbog. Ano? Babalik kami. Ako po si Henry Uri with Sister L. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Yes, Metro Manila ngayon na po tayo. Alamin natin. Metro Manila ngayon. Wala kay Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Henry. Sister L, nag-abiso sa mga motorista ang Quezon City LGU sa posibleng pagbagal sa daloy ng trapiko sa rutang daraanan ng motorcade ng isang fraternity na mula bukas, araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kabilang dito ang Quezon Memorial Circle, Quezon Avenue straight to Fisher Mall, U-turn sa Quezon Avenue eastbound, turn right sa May Jollibee at Amoranto Sports Complex. Samantala, sa Caloocan City naman, may traffic advisory rin. Kaugnay naman ang pagbubukas ng isang bagong mall sa lungsod. Gaganapin ngayong araw ang blessing ng SM City Caloocan habang bukas, May 17, opisyal itong bubuksan sa publiko. Partikular na apektado ang Saranay Road, Malapitan Road at Bagumbong Deparo Road. Sa lungsod ng Muntinlupa, sa halip na umaga o 8 a.m. to 11 a.m., gagawin ng 3 p.m. to 5 p.m. ang pamahagi ng octogenarian cash incentive sa mga senior citizen sa Morning Breeze, Barangay Alabang. Kinakailangan lamang dalhin ng original at photocopy ng OSCA ID. Para sa schedule sa iba pang lugar, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Muntinlupa. Diyan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Metro Manila ngayon. Thank you, Yuel. Thank you. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Hoy, anong sabihin ko sa atin ng mga mambabatas, ano po, kayo na ang bahala ha, sa Rice Tarification Law. Ang nais naman ng ating Pangulo ay talagang mapagserbisyo ng ating mga kababayan na bilhan ng murang bigas. Kung sakasakali na talagang, kasi medyo nakakagulat yung sinasabi ni Senator Cynthia Villar na unanimously sa Senado, yun yung pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA, mukhang hindi na ito papaboran ng Senado. Ngayon, yun na lang baka pwede nyo tingnan pansin yung kadiwa, dapat may maging sponsor na ma-institutionalize na ito para kung hindi man ngayong 2024 pagkat wala na, huli na tayo sa budgeting, sa 2025 magkaroon ng budget ito. Pwede naman yan yung kadiwa ma-institutionalize through legislation, is-certified na urgent ang Pangulo para therefore sa 2025 magkaroon dito ng sariling departamento at malaking bagay budget po yan para sa ating mga kababayan, alright, lalo na dun sa mga kapuspalad. Shout out kay Sir Aman Tosino, isang magandang umaga dun sa ating dalawa. Kuya Aman, ang mga pamuto natin diyan ay talagang kinama rin nga. At nakikinig din sa atin ang nag-iisang Victor De Leon Lima. Wow, parang Victor De Leon Lima. Kumusta na ba kayo na Kuya David Oro? Hindi na tayo nagkakapi-kapi. Pagka isang araw nga tayo ikuan, pagagalingin ko lang ring hilantod kong paa. Talagang pero nakakahawa yung hilantod mong paa. Baka may kilala kayong napakagaling na manghihilot. Talagang ring paa ko ikuan. Nangangailangan po itong aking ninong na magaling na sayang, malayo tayo ka sa aking Mama Yoli. Isang hilot lang yan. Malapit ko nang papalitan ng paa ng kalabaw rin. Talagang medyo tumatanda na nga tayo. Sige, salamat ha. Thank you! Sa ngalan po nila kay Dea Macalma, kami po ang inyong nakasama sa Damdaming Bayan. My name is Henry Uri. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless.